for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang atin pong talata ngayon para sa gabi na ito ay makikita natin sa unang Kronika, 29, talatang 6 hanggang 9. Ito po yung mababasa natin. Sumang-ayon agad ang mga pinuno ng mga sambahayan, ang mga pinuno ng mga lipi, ang mga pinuno ng mga hukbo at ang mga katiwala ng hari. Kung sa kusang loob silang nagbigay at ang natipon para sa gagawing templo ay 175,000 kilong ginto, 350,000 kilong pilak, 630,000 kilong tanso at 3,500,000 kilong bakal. Ipinagkaloob nila ang kanilang mahalagang bato sa kabangyaman ng templo ni Yahweh na nasa pamamahala ni Jehiel na mula sa angkan ni Gerson. Masayang-masaya ang mga tao sa kanilang mga kusang loob na paghandog kay Yahweh at labis din itong ikinatuwa ni Haring David. Tayo po muna manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabi na to. Minsan pa ay muli nyo kaming tinipon upang pag-aralan ng iyong salita. Dalangin namin ng banal na Espiritu nyo ang magpaunawa sa amin ngayong gabi ng inyong mensahe. Samahan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong talata ay tumutungkol sa kusang loob na paghahandog ng mga tao, mga Israelita, para sa gagawing templo. So ito ay pinamunuan ng mga leader, sabi nga rito, no, na ang mga pinuno ng mga lipi, ng mga hukbo, at mga katiwala ng hari. At ito ay para sa proyekto na templo para sa kay Yahweh. Pansinin natin na bago itong verses 6 hanggang 9 ay mapapansin natin, tunghayan natin dun sa sinundan ng mga talata, no, kung bakit ganito yung naging pagtugon ng mga tao, no. Gusto kong basahin simula yung 29 hanggang 1 hanggang 5, no. Ipinahayag ni Haring David sa buong kapulungan, ang anak kong si Solomon ay pinili ng Diyos upang humalili sa akin. Ay bata pa at wala pang sapat na karanasan. Napakalaki ng gawaing kakaharapin niya, sapagkat ang gagawin niya ay hindi isang palasyo para sa tao, kundi sa templo para sa Panginoong Yahweh. Dahil dito sinikap kong magtipon ng mga gagamitin para sa templo ng aking Diyos, tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal at kahoy. Napakarami ng inihanda kong batong unisi at iba pang mahalagang batong pampalambuti at lahat ng uri ng mahalagang bato at marmol. Hindi lang yan, pati na ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko na rin sa gawaing ito, sapagkat kasiyahan kong magkaroon ng templo ang aking Diyos. May nakalaan akong 105,000 kilong ginto na mula sa Ophir at 245 kilong purong pilak na ididikit sa mga dingding ng templo at sa iba pang bagay na gagawin ng mga mahuhusay na platero. Sino sa inyo ngayon ang kusang loob na magbibigay para kay Yahweh? So, yun nga, yun yung sinundan na mga talata, no? At ang mga tao nga ay tumugon, no? Sino sa inyo? Okay, maganda pansinin natin na unang-una itong templo ay hindi para sa tao, kundi ito ay para sa Diyos, no? Isang pambihira, isang napakalaking proyekto ito, no? Na nangangailangan ng malaking pagtugon, malaking kakailanganin, ano. Pangalawa, nakita rin natin na yung naging factor para sa pagtugon ng mga tao ay yung unang ginawang halimbawa, pangunguna ni Haring David mismo, na siya ay naghandog ng kanyang personal na mga kayamanan mula sa kanyang
yung kanyang ginto, pilak at mga gagamitin sa templo. So, ito ang konteksto, ito ay mga sitwasyon, no, na ang kanyang anak ay bata pa at ang kanyang anak na si Solomon ang itinalagang gagawa nitong templo, no, mangunguna sa paggawa nitong templo. Hindi ito nangyari sa panahon ni David dahil yun ang sabi ni Yahweh na ang kanyang anak ang matutupad doon sa pangarap niya na maitayo ang templo. Pangalawa, ito ay hindi para sa tao, no? Hindi ito gusali o anumang proyekto para sa tao. Ito ay para sa Diyos, no? At pangatlo ay yung pagbibigay ng halimbawa ni David na siya mismo ay nanguna at siya ay naghandog ng kanyang kayamanan para ganito na lamang ang naging pagtugon ng mga tao, no? Hindi ito pilit, hindi ito ini-require ni David, kundi ito ay sa kanyang kusang loob kanilang kusang loob, no? Sabi niya, sino sa inyo ngayon ang kusang loob na magbibigay para kay Yahweh, no? Naging madali yung kanyang pangunguna, pagtatanong na tumugon para sa kusang loob dahil siya mismo ay nagbigay ng kusang loob para kay Yahweh. So, ipakita sa mga tao kung ano yung sitwasyon. Bata pa yung kanyang anak at nangangailangan ng tulong. At ang kanyang anak ang pinili ni Yahweh na siyang mangunguna sa pagpapagawa ng templo. Pangalawa, ito ay hindi lamang gawain o proyekto ng tao para sa tao, kundi ito ay para sa Diyos. At yung pangatlo ay yung pangunguna ni David para sa kusang loob. Kaya't gano'n na lamang naging pagtugon ng mga tao para sa kusang loob na pagkakaloob. At ito ba ay naging, ano ang naging resulta nito? Sa bandang huli nakita natin, no? Masayang-masaya sa verse 9. Masayang-masaya ang mga tao sa kanilang mga kusang loob na paghahandog. Kung hindi ito ay kusang loob, mahirap na maging masaya, no? Sa kanilang pagkakaloob. At labis din itong ikinatuwa ni Haring David. Nakita natin kung paanong makakatututo tayo dito, no? May yung aral patungkol sa ating syempre nag-fundraise tayo, no, para sa gawain ng Panginoon, no. Minsan nahihiya tayo, no, na nag-aatubili tayo na manguna sa pagtugon ng mga tao. Tayo ay may proyekto, pero kung ipapaunawa natin na proyektong ito ay para sa Diyos, hindi ito gawain ng tao, proyekto ng tao, at maipresenta natin yung sitwasyon kung bakit nangangailangan ito ng kanilang pagtugon at yung mismong leader na mangunguna sa pagtugon, gangalap ng halimbawa fundraising ay napakalaking factor, no? At ang mahalaga pa rito, no, ay maaasahan natin na sa kusang loob na pagtugon natin ay magiging masayang-masaya tayo. So ito nagiging bunga ng anumang kusang pagkakaloob natin, no? Dahil pwedeng gumagawa tayo ng mabuti at yun may ginagawa natin. Pero ibang usapin pa rin yung maibigay natin yung pinakamabuti pa nating pwedeng gawin. Hindi lamang yung pwede na, kundi yung kaya pa natin pala na pwede pa natin gawin na na magre-resulta ng kasiyahan sa atin, yung ganong kusang loob at nagre-resulta ng ganong kasiyahang bunga ng kusang loob na pagkakaloob. Ito ay isang aral sa atin kung paanong ang anumang pagkakaloob na para kay Yahweh, para sa ating Diyos, no, na ginawa sa kusang loob ay nagre-resulta ng kasiyahan na
walang anumang priceless, no? Walang presyong maitutumbas, no? Anumang anumang bagay, ano. Naalala ko tuloy yung nararanasan ngayon sa Pilipinas, ano, kung paanong yung matindi ngayon yung nangyayari sa korupsyon, ano, na yung mismong inaasahan pa naman natin na mga exam modelo dapat, no, yung mga nasa pamahalaan, no, nasa gobyerno, na sila pa naman sana ang magiging ehemplo ng honesty, no, ng kalinisan sa pamamahala, ay sila pa yung nangunguna, no. Kaya nga yung mga tao, ano magiging pagtugon? Ginagawa nga nila yun eh. So kami pa kaya, no? So bilang mga Kristiyano, itong hamon sa atin. Hindi tayo we should not conform to the mold of this world, no? So mag-iba tayo, no? Katulad na ipinakita dito ni Haring David, no? Siya mismo ang nanguna, kung kaya ang pagtugon ng mga tao ay naging ganun na lamang, at naranasan ng mga tao na ang kusang loob na pagbibigay o anumang paggawa ay magriresulta sa ibayong kasiyahan, no? Ang lahat ay nagmumula sa ating pangunguna bilang mga Kristiyano. Kaya sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya, yung maliit na bagay na ating i-effect, no, nagiging impluwensya sa mundo, ay malaking epekto kung tayong lahat ay magsasama-sama upang ang mga tao rin ay tumugon sang-ayon sa nais ng Diyos na atingin at kanilang maranasan sa pamamagitan ng halimbawa na ating ipinakikita bilang mga anak ng Diyos. Samahan nawa tayo ng ating Panginoon sa patuloy nating pamumuhay bilang kanyang mga anak. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.